Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Like father, like son. Ito ang banat ng maraming netizen. Dahil talagang gahaman na rin sa pondo itong si Sandro na ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang wala ng kredibilidad ang pamilyang ito at nakafocus na sila kung paano nga maulimbat ng kaban ng bayan. Ngayon nga ay maraming nagsasabi dahil nga talagang talamak ang issue ng flood control na ito. Ngunit kung titingnan at pag-aaralan natin na ayon nga sa naging interview noon ni Kuting ng Norte na talagang wag na nga raw hanapin ang flood control budget dahil nga raw meron lamang ito sa gilid-gilid. Ngunit kalaunan nga ay tila bumaliktad nga itong si Kuting ng Norte at talagang ginamit ang malalait na mga kumpanya na talagang sinasabi na sila ang may kasalanan at sila nga ang kumuha sa bilyong-bilyong pondo. Dito nga natin mapapatunayan na talagang magaling nga itong si Kuting ng Norte dahil talagang marami siyang ginagawa na hindi nahahalata na nagpapagamit naman sa salapi. Dito natin makikita na talagang wala na silang pagkakataon pa na maupo muli sa susunod na eleksyon. Dagdag nga ng maraming netizen na mas maganda nang lumaya sila at mag-resign sila bago pa gumalaw at kumilos ang taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay? Ngayon, yung si Sandro at yung si, what's that? Yung Pahati Construction, Diyan mismo sa Kongreso, si Sandro Marcos, at yung kanyang Chief of Staff, at yung si Pahati, yung pinakita nating picture kahapon sa inyo, na binibigyan ng project, okay, ni Sandro Marcos, yung si Pahati na yan. Dahil si Pahati, ang istorya niyan, hanapin lang natin to. Kasi buti hindi tayo putol-putol ngayon, ano? Thank God, hindi tayo putol-putol. Alright. Saan na yung mga picture ng mga walang hiya? Ang daming picture ni Palangga. Anyway, where is this? Where is that picture? Na-present ko na yun sa inyo kahapon. Alright. Ano sabi niyo? Kulang ang bitay sa mga adictos at plunderers, sabi ni Sita Sanchez. So yan kay Sandro, pagdating dyan kay ano na yan, naka-search phone. Okay. Pagdating dyan kay Sandro Marcos, yaan, okay, kasabwat din yan ng kontraktor. Si Lisa Tanas, kasabwat ng kontraktor, kasabwat si Francis Lloyd Chua. Mismo ang partner niya, na si Sheena Makapinig, ang nag-expose dyan. Si Sheena may hawak na mga ebidensya na usapan ni Lisa Tanas, ni Yeye Vivas, ni Francis Lloyd Chua. Okay? Kaya wala na talagang patutunguhan ang bayan ninyo, ang bayan natin, ang bayang tinubuan. Yang Pahati na yan, Kong Marcoleta, Senator Marcoleta, kasabwat yan. Ipadukot nyo dyan sa opisina ni Sandro Marcos, si Sandro, si Yeye Vivas, isama nyo si Abel Bacudio, tsaka si J-Jet, si J-Jet. Ano ba apelyido ni J-Jet? Yan yung mga kakilala ko nung umuwi ako sa Pilipinas. Ipadukot nyo yan, paimbestigahan nyo rin si Abel Bacudio. Kung saan niya kinuha yung pinambili niyang kondo na 27 million dyan sa Kamuning. Napuntahan ko yan. Kinasuhan ako niyan. Dahil sa utos ni Lisa Tanas. Yan ang mga expose ko. Binigyan ng Rolex si Sandro. Inayos ni Lisa Tanas ang kanyang US visa. Yan yung mga in-expose ko na nareklamo nila na si Yeye Vivas at si Sandro Marcos ay
nakipagsabuatan dito sa Pahati Construction at binigyan ng 20 na ng, how much is that? Is it 30? Basta, 27 million yung ano eh. Yung binili niya sa condo ni Bacudio, then 30, kung hindi ako nagkakamali, basta 27 or 30 million. You know, that was long time ago. I have to review, no? Yung kaso ko kung anong nakalagay doon sa papel na yon. But anyway, isa po yan, mga kababayan. Isa yan sa inireklamo sa akin. At doon sa kaso namin ni Bacudio, kasama yan si Pahati. Di ba may naglabas yung Davao de Oro Facebook page? Okay? Okay pa rin ba tayo? Okay pa rin ba? Nawawala ako? Lagi na lang ba ako nagugurgur? Lagi na lang ako nagugurgur? Hindi ko alam. Feeling ko, kasi ang ganda-ganda ng hotel namin, ha? Nawawala na naman ako. Yan, nawawala na naman ako. Okay, may boses ako. Bakit ganon? Lagi ako nawawala. Okay. Okay, tingnan natin. Okay na ba ako, mga palangga? Okay. Okay naman na. Okay, tignan ko yung sarili ko. So, okay na. Mga kababayan, ulitin ko, yang si Saldi ko at saka Mylene ko, kinasuhan ako niyan. Dahil sa isyong ito. Dahil sa sinabi ko, okay, tungkol sa mga illegal na ginagawa nila. Ipatawag nyo din si Abel Bacudio kasi kontratista din yan sa DSWD. Di ba? Isa yan sa inisyo ko, yung mga uniforms. Ipatawag nyo lahat yung mga yan. Ipatawag si Yeye Villas, nagpatayo rin yan ng bahay. Imagine, kauupo pa lang ni Mangag, 2022. 2023, nagpatayo, may bagong bahay yung Chief of Staff ni Sandro Marcos. Magkano lang ba ang sweldo niyan? Okay? Nagkaroon daw ako ng trouble. Nawala tayo sa Facebook. Kaya mo na. Okay? Nawala tayo sa Facebook. Okay? Si Yeye Vivas, pabalik-balik yan sa Amerika. 2023 ko pa expose yan. Kung gagawin lang ng tama. Okay? Gagawin lang ng tama yung ating mga nasa gobyerno, huli lahat yan. Hindi lang tayo nakatuto kay Diskaya. Sabi ko nga, tinga lang yan si Diskaya. Ilan ang ilan kaya ang nakuha ni Yeye Vivas? Okay? Nawawala. May something wrong. We're having trouble to Facebook. This is be an issue. Ginugurgur nila ako sa Facebook. Mga kababayan. Ayan o. I don't know. Nawawala ako sa Facebook. Nasa YouTube na lang tayo ngayon. Nakikita ko, 2 Facebook na nagbibigay sa atin ng nawala ako sa Facebook ngayon. So, punta kayo sa YouTube. YouTube tayo. Nawala ako. So, yeah. Ngayon, dapat ipatawag lahat yan. Lahat, pati yung mga designer sa likod ni Lisa Tanas, di ba? Lahat yan, sobra na pong talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Na kahit mga designers, kahit mga alalay ni Lisa Tanas ay kumukubra ng limpak-limpak na salapi. Okay. Now, nakaka-frustrate kapag ganito yung yung signal na puputol, nawawala yung train of thought natin, So ipatawag lahat yung mga yan. Sandro Marcos, Pahati, Zaldico, Mylene ko. Imagine mo, nag-renewal of vows pa yan sa Paris. Ang mga bisita nila, mga kawatang politiko. Sa Paris. Okay?
Nako, sabotage siya talaga. Alam mo, ang taas-taas ng signal ko. I think maybe ang gagawin ko na lang, i-record ko na lang yung aking vlog. Kasi nawawala ako. Ang taas-taas ng signal ko. Okay, sige, tuloy lang tayo mga kababayan. So, okay, punta tayo kay Heart Evangelista. Okay? O sa mga asawa ng politiko. Ayan, balikan mo natin si Mylene ko. Okay? Dahil galit na galit sila sa akin, gusto nilang i-shut down yung bunganga ko. Kaya po ako kinasuhan ng mga yan. Nauna pa ako nagdakdak dyan sa lahat ng mga dumadakdak ngayon. Kaya nga ang reward na ibinigay sa akin ng mga buwaka ng inang yan ay ang mga kaso. Yang si Saldi ko, nag-fabricate yan ng address ko, tsaka si Mylene ko, dyan sa Pilipinas. Sila nila Lisa Tanas, kasama si Taberna na nag-fabricate, kasama yung designer na si Quiñones, sila nag-fabricate sila ng address ko dyan, peke, para makasuhan nila ako sa Pilipinas dahil dito sa mga ine-expose ko. Diba? Kaya lubog na lubog kayo, hindi lang sa baha ang buhay ninyo. Kaya dapat gumaya kayo. Ngayon, sa karatig, mga kapitbahay natin dyan. My God. Talagang ginorgor na nila ako sa Facebook, ano? Nakita niyo ba ang gorgor nila sa akin? Okay. Mga palangga. Ano gagawin nyo ngayon? Yeah, sabi ni Kato B, okay, yeah, let's do like katulad ng Indonesia. Yan, mga kapitbahay natin. Thailand, marunong manindigan. South Korea. Ano ginagawa nyo? Imagine nyo, bawat asawa ng kongresista, ng mga senador, ang sarap-sarap ng buhay nila sa pagnanakaw. Tama. Di ba? Last year pa. Di ba? Na pinapanawagan ko sa inyo na i-audit yang si Heart Evangelista. Hindi porket sinasabi niya na siya ay bata pa lang. Endorser na. Okay, para magkaalaman tayo, i-audit ang kanyang magkano ang binabayad niyang tax sa kanyang kinikita. Torjus Bag, so are you palangga? Kumbaga, nagmamatch ba? Kasi baka mamaya, ang binabayad niya lang ng tax is 5 million. Di ba? 10 million. Kunyari. Tapos yung kanyang lifestyle, tignan mo, pati aso, binigyan ng Bulgari na 12 million. Imagine mo, kawawa naman ng mga Pilipino kung palangga, mga kababayan ko. Yung 12 million na mga diamonds, sinusuot lang nila sa aso. Samantalang kayo, walang pangkain, walang pang ospital, lahat wala. Sabi ni Lynn Mix, mamaya pag-usapan si Amy Marcos yung kanyang statement. I'll talk about that. I hope hindi tayo magputol. Okay. Punta mo tayo kay Heart. Matagal ko na yung in-expose sa inyo si Heart. Meron din yung apartment meron din yung apartment sa Paris. Paano niya na-afford yan? Kaya dapat yan i-audit. Hindi naman siya big time na model sa Paris. Naglalakad lang naman siya sa bato-bato. Magkano ba ang lakad dun sa bato-bato sa Paris? O sige, as an influencer, magkano ang kinikita niya? Kaya titignan natin, kumakain ako, torches, ng tawag dito? Hopya. Nagutom ako. Magkano yung binayad ni Heart Evangelista sa taxes niya? Magmamatch ba yon sa lifestyle niya? I-audit lahat. At kung hindi magmatch lahat, kunyari, hindi magmatch sa taxes niya, my God, gayahin yun yung ginawa. Was it sa Indonesia ba yan? Yung ni-raid nila ang bahay ng mga kawatang politiko, mga asawa.
mga anak. Gayahin nyo yan. I-raid ninyo. Dapat nga mga pulis na ang mag-raid yan. I-raid ninyo ang kanilang mga bahay once the moment na hindi mag-match yung kanilang income, okay, sa kanilang taxes na dineclare, bawiin ninyo yung mga ninakaw nitong mga asawa ng mga politiko. Yan si Mylene ko, punong-puno yan ng koleksyon ng Hermes. Okay? Sabi ni Going Abject, invited lang si Hart ng brands. Own expense niya mga sinusuot niya. Big spender siya ng brands, kaya VIP siya sa show nila. Yes, isa yan sa aking in-expose din. Okay? Na binibili niya yung mga collection, let's say whatever brand. Kaya siya naimbitahan kasi big spender siya. I have a friend na ganyan. Na kapag namimili siya ng bonggang-bongga, dami niya binibili sa LB, o kung saan man, ang iniimbitahan siya, binibigyan siya ng letter kapag may mga event sa mga designer brand na yon, then pa champagne, pa drama, di ba? Siyempre magpipicture ka, optics, si Hart mag-optics, pero yung pala gastos niya or gastos ba ng bayan. Kaya dapat i-audit talaga yan. Hindi pwede makalusot yan. Okay? Ngayon, mga palangga, alam mo, ang daming issue. Ang gawin ko na lang kasi nasusira yung momentum ko. I will talk about this one by one. I-record natin. Nasira yung momentum ko, nagurgur tayo sa Facebook. Nawala ako sa Facebook. Time here is 8:35. Bakit walang Romualdez? What do you mean, bakit walang Romualdez? Ning Nipo? What do you mean by that? Bakit walang Romualdez? Huwag silang hayaan mamihasa. Labas na tayo, sabi ni Tambamonyo TV. Lunchtime, mag-outfit kami ngayon. Alam nyo, sorry, mahirap mag-vlog kapag wala ako sa sarili kong teritoryo. Unang-una, yung vlog, yung natin, yung ating nagurgur tayo sa Facebook. I don't know, ba tayo nagurgur. Nasisira yung momentum ko, yung passion ko to talk about it. Pero, ang gusto ko lang bibitawan sa inyo, lahat po ito in-expose ko na. Lahat dapat, yung mga chief of staff ni Sandro Marcos, yung mga nasa likod niya, dapat talaga yan pigain. Ulit-ulitin ko si Yeye Vivas na mabaho ang hininga. Ginagamit pa nila ang Panginoon. Diyos, praise the Lord, mga ganyan-ganyan yan sila. Yan sila, nila Bacudio. Dati sinisendan ako ng everyday na mga quotes ng Diyos. Versikulo 9988. Pero ang ginagawa pala nila, versikulo 6:6, demonyo ang kanilang pagnanakaw. Kaya, sabi ko nga sa inyo, 2022 pa lang, in-expose ko na sila. I mean, supporter nila ako, di ba? Nung nakita ko lahat to, so, in-invite nila ako sa mga dinner. Akala ko ang mga pinag-uusapan doon para mapatulungan ang mga kababayan natin. Yung pala, ang pinag-uusapan nila kung paano sila makakulimbat sa inyo. Kaya po ako tumayo para sa inyo. Hindi ko pinili na ma-associate muli sa mga bangag at sa mga kaibigan nila. Imbitahan din yung mga negosyanteng nakadikit kay Lisa Tanas. Dahil karamihan sa mga negosyanteng nakadikit kay Lisa Tanas para hindi sila magbayad ng tamang taxes. Kinakat yung mga taxes na yan. Kaya nakakalungkot. Lahat sila halos magnanakaw. Contractors, lahat ng nakadikit kay Lisa Tanas. Kaya nila sinasabi na si Lisa Tanas, ang ganda-ganda mo lang. Kasi tinutulungan sila ni Lisa Tanas para ayusin or wag silang silipin yung kanilang taxes. Kasi kung nagbabayad ka naman ng tamang taxes sa iyong negosyo, anong kinatatakot mo? Pero sa panahon ni Bangag, sa panahon ni Marcos, ay kahit na minsan kahit tama ang binabayad mong tax, hanapan ka ng butas kapag gusto ni Lisa Tanas. Kaya yung si Lumagi na yan, wala rin yung kwenta eh. Yung mga ngayon, inaano nila si Diskaya. Kasi isang tao lang ang kanilang tinutuligsa.
Bakit hindi tuligsain si Heart Evangelista? Bakit hindi i-raid yung bahay ni Saldico? Bakit hindi i-raid ang mga bahay ng mga contractors? Ulitin ko, si Francis Lloyd Chua, nakasabwat o ka-business partner ni Tambaloslos. Nakuha yung pinakamalaking project na airport dyan sa Tacloban. Bakit si Diskaya lang? Kasi para pagtakpan. Bakit hindi ipatawag, i-audit si Yeye Vivas, Chief of Staff ni Sandro, na bumili ng bahay pag upo-upo pa lang ni Bangag? 27 million worth na condo, property ang binili ng dati kong kaibigan na si Bacudio. 27 million. Imbestigahan din si JJet. Although case dismissed with prejudice na yan, but pinag-uusapan ngayon dyan sa atin kung sino-sino itong mga taong ito na nakinabang sa pera ng bayan. Imbestigahan lahat kung saan nakuha. Bakit hindi imbestigahan? Okay? Ang dami, alam nyo, kasi minsan napakahaba ng pag-hearing-hearing dyan sa Kongreso. Ngayon, si Amy Marcos, may sinabi siya. Okay? Sagutin natin ito si Amy Marcos. Itong putang inang itong kawatang pamilyang ito. I think, nakatulog ako kagabi, napagod ako. Tinranscribe ko yung niya yung nganga bells niya doon, nagpa-interview. Ayun. Sabi ni Vavalu, okay? Meron siyang bagong, parang interview niya or statement niya, patungkol kay Remulla. Sabi ni Rafael Bautista, yung mga alpot dapat paimbestigahan. Ayan, yung mga alpot kung saan siya kumuha ng perang pinagtayo niya ng bahay. Bumikaka ba siya? Okay? Even sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi dapat makaligtas ang mga kawatan. Kasi ako, I'm not the type of vlogger na, wag natin pag-usapan yung mga katiwalian ng panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Yung katiwalian nung time niya. Dahil noon ako, kahit supporter ako ni Pangulong Duterte, tinitira ko yung mga tiwali. Ganyan makipaglaban. Hindi porke tayo ay Duterte, i-ignore na lang natin. Di ba? I-ignore na lang natin yung mga, tawag dito? Yung mga, katiwalian ng panahon. Ngayon, sabi ni Babalu, ni Amy Marcos, si Botox Queen, kasi nakita ko, hindi na gumagalaw yung mukha ni Amy. Hindi na gumagalaw, Amy, yung mukha mo. Sana masobrahan ka na ng kasama yung kapatid mo. Sabi niya, napakasimple ng mga pangyayari dyan. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, People's Initiative. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Okay? Ipilit nila na si Boying, si Remulla, maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago 2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte. At pati daw siya. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Binabasa ni Amy yung script niya. Si Daryl Yap yata gumawa nito. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative, Chacha. Binuking, okay, tinutukan mo. Pero hindi mo sinabi, Amy Marcos, na ang utak nito ay si Romualdez, ang pinsan mo at ang kapatid mo. Okay? Kaya yan ay puro ka lang ganyan-ganyan, kuda-kuda. Kasi kung babasahin nito mga kababayan ang kanyang statement, tinutukan daw niya. O di ba, in-expose mo si Zaldico dito, si Guardiola, si Oñate, si Romualdez. Asan na? Napanagot mo ba? Nagdakdak ka lang, puki ng ina ka. Dumakdak ka lang, Babalu. Amy Marcos. Yawa ka. Hindi mo in-expose ang kapatid mong Judas na adiktus. Puro ka lang teleserye. Sabi niya dito, tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative, Chacha.
Binuking ko ang Plan B, ang impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara ng 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo sa ombudsman na naman. Nakita ko kaya ako nagsampa ng kaso noong May 2nd, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Kayo. You're referring sa kapatid mong bangag. Ulul ka ay ni ulul. Sino ang gustong iupo si Boying Remulla? Ang kapatid mong adik. Mga buha ka ng inanyong magpamilya. Dapat sa inyo ilubog kayo sa baha. Huwag kang umarte. Sumasakay ka lang sa mga Duterte. Na ulul ka. Magkano ginastos mo sa Hague? Para magpalawayan yung mga bunganga ng mga tao mo sa Hague. Ha? Sumasakay ka, kaya kayong tunay na mga Duterte supporters, enough for the Marcoses. Ginagago kayo ng putang inang babaeng ito. Kaputa-putahan to the highest level. Ginagawa kayong tanga. Isinire-refer niyang kayo, kapatid niya. In-expose ko na ang pag-uusap namin ni Daryl Yap, alam ni Amy Marcos, na adik si Marcos Jr. At ang sabi niya noong 2024, i-expose na yung kapatid niya. Pero sabi niyo nga, blood is thicker than water. Pinapalamon ni Amy Marcos yung mga jobless sa dahig. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sabi niyo nga, tumataba na. Pinapalamon, binibigyan ng budget. Yun nga lang yung birthday ni Inday, di ba? Nagpalitsyon at may binigay na budget si Amy doon sa yung mga pinagkakatiwalaan niyang organizers. Kasama dyan si Alpot. Yan ang katotohanan. Ang sabi ni Amy, paano makakaligtas at buhay ang Pilipino? Paano makaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kayang lumangoy. Ano man pinagsasabi nito? Ni Bangag ni Amy Marcos. But anyway, sinutulog sa niya si Remulla. Pero ang katotohanan, kapatid niya. Ginugulo kayo. I'm telling you. Makinig kayo. Kayo, totoo, sinusuportahan niyo mga Duterte? Sinusuportahan niyo Duterte at Para sa Bayan? Tapos you're supporting Amy Marcos? Nagpapaniwala kayo sa mga double agents? At ngayon, kinokondisyon na lang yung katawan, yung mga utak ninyo. Good luck sa inyo. Ako, hindi ako babahain. Nandito ako sa Amerika, lindol lang sa amin dito. Okay? Sa California. Pero kayong mga supporter ni Pangulong Duterte para sa Pilipino, kung naniniwala kayo na si Amy ay kakampi, ay good luck sa inyo. Lahat ng ginagawa niya, pagkikipag-BFF niya kay Inday, ito ay perspective ko. Sabi ko, I don't care sa friendship ni Inday sa kay Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Sara, si Amy Marcos ay hindi na ako magsasalita dahil, tignan natin kasi kaibigan. No, that's BS. Wala akong pakialam sa friendship nila. Kung tanga kayo, ang mga sumusuporta kay Amy Marcos na nagpapaniwala dyan, okay, it's either bayad o nakikinabang. Maintindihan ko si Sara, bakit? Politika yan eh. Okay? Politika yan. Pero binibigyan kayo ng laya ni Sara na sinasabi niya, hindi porket itinaas ko ang kamay, o hindi porket sinusuportahan ko, ay susundin niyo na ako. Something to that effect during election. You have to read between the lines. Di ba? Hindi lahat ng sinuportahan ni Sara ay gusto niya yan. Itataya ko ulo ko dyan, mga palangga. Hindi lahat ng itinaas na kamay ni Sara